baka pumutok tong ating inverter. Sayang naman. Atin ang ibabalik dahil okay naman siya. Pinakita ko lang yung laman ng ating inverter. O, yun ang mga laman. Ayan o. MOSFET. Ito, ang tawag dito, power MOSFET. Ito, MOSFET. Nandito naman tayo sa panibagong video para ipakita ko sa inyo ang pagbubukas ng isang battery pack na katulad nito. Yan. Kaya ako bubuksan ito para makita ko kung ilang battery ang laman nito at makita rin ninyo na kung ilang battery ang laman nito at para makita natin kung gaano kaganda ang nilalaman ng battery pack na to. Yan. Buksan na natin nang magkaalaman na ng laman para makita natin kung ano yung nasa loob nito. Totoo ba talaga na 15 cell ito? Yan. Pag binuksan natin yan, malalaman natin yan kung ilang cell nasa loob dito. Ang screw niya ang screw ginamit dito ay ordinary screw lang, yung Phillips screw. Yung isang tornilyo kapit na kapit. Ayan o. Ayan. Mayroon siyang BMS. Battery Management System. Eksakto lang yung battery sa loob. Yung spring, tabi natin. Kailangan yan. Mahirap patanggal. Ito kasi hindi ko naman piling hilahin to. Baka masira yung board circuit niya. Mahirap ilabas. Ayan. Ito na yung nasa loob niya, oh. 15 battery nga siya. Kasi dito sa taas, bibilangin natin yan. Nakikita ba ninyo yung battery niya, oh. Bibilangin natin. Yan, oh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 battery sa taas, 5 battery sa gitna, 5 battery sa ibaba. Kaya 15. Kaya totoo yung description niya na 15 ang battery niya. Naka-con lang po ito. Naka-series parallel. Kaya siya naging 21 volts. Yun, naka-parallel connection yung tatlong battery. Yan, nakaparallel yung tatlong battery. Tapos dito sa ilalim na naka-series. Kasi itong sa ibabaw, anong polarity ba to? Positive to. Positive. Pagdating dito sa ilalim, negative. Mula negative, nakakonect na naman sa positive. Naka-series siya. Naka-series siya, no? Dito, naka-parallel siya. Katapos, naka-parallel siya, antimano, naka-series siya. Kasi dito, negative, tapos dito, positive. Paglabas dun sa kabila, naka-series siya. Oh. Negative, positive. Yan, oh. Tapos, positive dito sa ilalim, negative dito sa taas. Kaya ang connection niya ay series parallel. Nakailang series siya.
1, 2, 3, 4. Yan, naka-series siya. Naka-series 4 siya. Ang kanyang parallel ay tatlo-tatlo lang. Yan o. Makikita naman ninyo. Isang connection lang siya o. Pagkatapos din sa gitna, naghiwalay yan kasi naka-series siya. Kaya inabot siya ng 21 volts. Maganda yung laman ng battery. Yan, nakita naman natin yung performance niya. 'Di ba, gumawa ako ng vlog patungkol dito sa battery pack. Okay naman yung resulta. Matagal din siya bago na lubat. Isasauli na natin. Pag sasauli, tatandaan niyo na kung saan yung lagayan ng spring, katapat nitong naka-usli siya. Dito sa kabila nakapantay. Ganyan lang po pagkasauli niya, no? Pagkasauli, mabilis lang, oh. Tapos ito, yung spring, sasauli natin dyan. Tapos tingnan natin kung may ipit na wire. Yan, wala naman. Tapos, ito naman, mayroon ditong lagayan ng spring. Kasi itong spring nito, dito rin yung naka-connecta. Sasauli lang natin yan. Pag ganyan, i-align lang natin para may balik natin yung tornilyo. Yan, lumalaban yung spring, oh. Tingnan, oh. Yan, lumalaban yung spring. Yan, okay naman yung battery. Binuksan natin, kahit buo ito, binuksan natin para makita natin yung laman ng battery kung okay yung kanyang circuito. Okay naman yung circuito dahil gumagana naman, no? Gumagana naman to. Sa paghigpit, dahan-dahan lang. Kasi hindi pwede dito yung sobrang higpit. Malulustrate siya. Dahil malambot lang ito, dahil plastic lang to. Yan. Pag tumigas na, tigilan mo na. Okay na yan. Pag matigas at diniretso mo pa, malulustrate yung thread niya. Ganyan siya. Ito naman, bubuksan natin tong intelligent inverter. Itong inverter na ito ay mayroon siyang tatlong USB na kinakailangan natin sa kapag mag-charge tayo ng cellphone, dito natin isasaksak. At mayroon dito ng Type-C na USB. Tapos ito yung display. Yung display dito, pinapakita lang yung voltahe lang ng battery. Hindi mo makikita dito ang voltahe ng 220 volts o yung voltahe nung sa inverter. Bago natin kalasin, ipakikita ko sa inyo na buo ito. Ayan. Yung pilot light sa loob, hindi nyo makikita yan. Hindi makikita ng camera. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Yan o, nakasindi na yung pilot light para doon sa USB. Pero yung pilot light para dito sa 220 volts, hindi pa yun nakasindi. At yung display niya, hindi pa nakasindi kasi hindi pa natin binubuhay yung inverter. Pag binuhay natin yung inverter, yan, magsisindi yung display niya. Nasa 20.3 volts. Medyo humina na yung battery niya. Kasi ang fully charged po niyan, eksakto po siyang 21 plus volts. 21 point something. Ganyan. Stop muna natin para buksan natin itong ating inverter. Yan. Medyo masikip tong na to. Ang ginamit ditong screw ay hindi Philip. Itong Philip hindi to obra. Ano, dumudulas lang. Kasi ito mayroon siyang 6 na kanto. Yan, Torx key ang tawag dito.
Tabi natin yan kasi hindi yan pwedeng pangbukas. Yan, balikan lang po ito, 6 na tornilyo. Yan. Ano, tanggal na. Ito yung laman niya. Yung pakikita ko sa inyo na kapag sinaksak mo to, ang sisindi lang dyan ay yung sa tatanggal na yung tornilyo ay yung sa USB pilot light. Yan lang ang sumindi. Ang gumagana lang dito itong USB. Itong 220 wala pa yan. Naka-off pa yan, wala pang kuryente yan. Kahit hawakan mo yan, wala yan. Kasi hindi pa natin binubuhay yung inverter. Ito yung tinatawag na inverter. Meron siyang mga spare parts. Ang mga spare parts na ginamit dito ay yung tinatawag na MOSFET. Kasi yung MOSFET pwede siyang mag-hold ng mataas na voltahe. Yung mga transistor, mga mababa lang ang voltahe kasi ng transistor. Sa transistor, mataas na ang 100 volts dyan. Pero itong mga MOSFET, pwede silang mag-hold ng voltahe na matataas. Pwede nga i-hold nito yung 300 volts, 400 volts ang mga MOSFET at mataas din yung kanyang amperahe. Tapos dito sa secondary, malalaki yung MOSFET kasi nasa mababang voltahe. Kapag mababa ang voltahe, tumataas naman ang amperahe. Yan o. Kapag tumaas yung amperahe, bumababa naman yung amperahe. Voltahe ang bababa, hindi amperahe. Correction. Kaya anong nangyari dito, mataas ang current dito, mababa ang current dito. Ito. Kaya maliliit yung mga MOSFET ang ginamit dito dahil mga mababa lang ang amperahe niyan. Yan. Kaya maliliit lang yung mga MOSFET. Ito yung transformer. Ang ginagawa nito, ini-step up yung power supply. Yan, dito hindi ka pwedeng magtaas ng wattage. Kasi yung wattage dito sa inverter, magdidepende yan doon sa amperahe ng battery mo. Kung gusto mong magkaroon ng high wattage na inverter, dapat high wattage din yun ng battery mo. Yan, nagbabari po kasi yan. Tapos, isi-switch on natin yung 200. Isi-switch on natin tong ating inverter. Nandito lang yung switch. Pag switch on ko to, sisindi yung pilot light ng 220 volts. Tapos yung display. Ayan. Mayroon na yung 220 volts. Ayan, pagkikita ko sa inyo. Ito yung bumbilya. 220 volts ito. Ayan, ingat-ingat lang baka mag-shorted. Ito 220 volts to. Ayan o. Kung ayaw pa niyong maniwala, kukuha tayo ng tester. Mayroon ditong tester Iaharap ko sa inyo para makita niyo yung voltahe.
Ito na yan. Itong ginagamit ko ay multi-tester na automatic. Hindi mo na kinakailangan lipat-lipat pa. Naka-automatic siya. Ilang voltahe? 219 volts. Ang problema ko lang dito sa inverter, medyo mababa yung kanyang frequency. Nasa 50 Hz lang siya. Kailangan yan, dapat ay nasa 60 Hz. Ang magandang inverter, dapat nasa 60 Hz siya. Ito mababa. Nasa 50 Hz lang siya. Kahit 50 Hz, gagana pa rin yan. Gagana pa rin yung mga isasaksak mo dito. Yan o. Okay itong inverter. Yan, nakita niyo yung loob at i-off na natin. Baka magkaroon ng shortage. Sayang, baka mamaya, baka pumutok tong ating inverter. Sayang naman. Atin ang ibabalik dahil okay naman siya. Pinakita ko lang yung laman ng ating inverter. O, yun ang mga laman. Ayan o. MOSFET. Ito, ang tawag dito, power MOSFET. Ito, MOSFET. Kaya sa tinawag na power MOSFET, mas mataas kasi yung kanyang dinadala na capacity. Ito naman, step up transformer. Tapos may kasamang capacitor. Tapos may mga kasama rin na mga maliliit na transistor. Ano, mayroon din mga kasamang IC na mga maliliit at mayroon din mga maliliit na transistor. Kasauli na natin. Pagkasauli niyan, ipagtatapat-tapat lang natin yun sa butas. Yan. Para hindi tayo mahirapan sa paglagay ng tornilyo. Yan. Off muna natin yung ating tester sa yung battery. Yan. Yan. Natapat na yun doon sa... Pag hindi kasi matapat yun sa butas, mahirapan tayo sa uli. Yan, natapat na sa butas. Kailangan tapat na tapat yan sa butas. Pag hindi mo masasuli ito. Nakapasturo na siya doon sa board circuit. Silip-silip lang. Ganun lang. Pag nagpa-class kayo, silip-silip lang butas. Kabit muna natin yung 4 na tornilyo. Saka na lang yung sa gitna. Check natin kung may mga nakaangat. Tulad niya, may nakaangat. Ang ibig sabihin niya, mayroon siyang naiipit. Hindi tayo pwedeng magtuloy. Mayroon siyang naiipit. Mayroon siyang naiipit. Na hindi natin pwedeng ituloy. Mayroon yata siyang naiipit na bagay niya sa loob. Kaya nga, napaka-importante na huwag mo nating higpitan.
Kailangan niya magpantayan. Ayan, o. Dito na sa kabila. Yun, o. Okay na. Kinakailangan niya pantay ang gilid dyan. Kapag pantay ang gilid yan, ibig sabihin niyan, wala na siyang naiipit. Yan, o. Lapat na lapat na. Saka natin ihigpitan yung tornilyo. Ayan. Yung isa hindi nakalabas. Yung isa nakalabas. Kailan, dudukutin mo lang yan. Ayan, okay na. Dapat yan, hindi umakit yung mga gilid niya. Hindi na natin pinakahigpitan, baka malustret. Yan, sa uli natin, tingnan natin kung okay pa siya. Yung, gumagana pa. Yan, okay pagkasauli natin. O, ganun lang pag nagbabaklas. Doble ingat lang. Yan, gumagana yung ating bombilya. Yan, gumagana siya. Yan, okay yung pagkabaklas natin at pagbabalik. Yan. Ito, medyo hirap lang ko sa pagtatanggal ito. Masyadong masikip. Sabagay, maganda yung masikip. Medyo makapal kasi ang contact nito. Yan ang maganda dyan, makapal. Hindi siya basta-basta na lulusaw. Yan, hanggang dito na lang yung ating video. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na video. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa patuloy po inyong pagsusuporta sa ating YouTube channel na John Tech. Hinihiling ko po na pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa atin. Yan, ang pinakahuling masasabi ko sa inyo, katulad nung dati, maraming salamat at magkita-kita tayong muli sa panibagong video. Ang pinakahuli kong masasabi sa inyong lahat ay maraming salamat at bye-bye.